Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa vlog ko ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano namin na-solve ang problema po nitong D-Max na dala po ni Sir Nathaniel Fernandez dito sa amin kahapon na tinanggihan ng 3 shop at dito nga po sa Autorans ay ginawa po namin kagad. Ito po, panoorin nyo po. Ang dami oh. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman, ipapakita na naman natin sa may-ari nito at sa buong mundo, sa mga nanonood po kay Autorans, kung ano yung issue nitong D-Max na dinala sa akin ni Sir Nathan kahapon. Ito po yung ginawan ko ng vlog na isa-isa ko pong ipinakita sa inyo kung paano natin ito troubleshoot, ito pong D-Max na ito. Kasi meron po siyang trouble code na P0653. Ang sabi po doon sa trouble code na yon, sensor reference voltage B circuit high. Naipaliwanag ko po yon sa vlog ko po kahapon at ito nga po ay lumabas ngayong tanghali, alas 12. Maraming salamat po sa mga nanood at medyo marami pong nanonood ngayon nung vlog ko po na yon. Pero siyempre, hindi ko naman itatago sa inyo kung paano naman namin to ginagawa ngayon. O ito na si Alex. Ha? Ayan si Alex, yung ating bagong electrician na tinuturuan din natin. Siya yung assistant ni Kuya Jaime. Ngayon sabi ko kay Alex, balatan mo lahat, alisin mo tong flexible para makita natin kung saan nagkakaroon ng short circuit or grounded. Dito pa lang, nung makita ko kanina, pakita mo Glenn. Ayan. Nung makita ko kanina, itong flexible hose na to, na ganyan, na uubos na, saka sasayad, no? Malamang nandito yan. Ayan, yan. Ito kasi yung kinakabitan niya, no? Malamang dito gaganyan-ganyan yan. Naubos na yung flexible. Sabi ko kay Alex, Alex, sigurado na to. Merong grounded yan dyan. Kaya ito, binulat-lat namin, mga kapatid. Ayan, tingnan nyo, ilawan mo, may ilaw ka? Ayan, dito pa lang, balat na tong wire na to. Pati ito. Ayan, nababalatan siya. Ngayon, ang sinasabi po, nung error code nito, pwedeng may problema sa map sensor. Baka itong wire ngayon na to, Alex, itong puti na to, ay papunta sa map sensor. Glenn, lapit ka dito. Ayan. Tingnan mo to, baka ito ay yung wire na papunta sa map sensor, white with blue stripe. Tingnan mo ngayon, nasaan ba yung wire ng map sensor? Nandiyan yan, kinalas mo na yan. Ito yung sakit ng map sensor, pero wala itong white. Pero mga kapatid, nadudurog na rin yung sakit niya. Kaya malamang ito, bibili na rin tayo ng sakit. Pero dito mga kapatid, hindi lang naman yung white ang nabalatan dito. Nabalatan din itong red. Ayan. Nabalatan siya dahil tumatama sa bakal. At ano pa ba yung nabalatan dito? Ayun. Ito, nabalatan din to. Ito naman ay purple. Purple to. Tapos to red with blue. So itong flexible, hindi siya enough na insulator dito sa mga wire na to. Kaya ang gagawin namin, ito pa pala mga kapatid, saan galing to? Dito, ayan kitang-kita na Kaya ang gagawin namin dito, sa halip na flexible lang ibabalik namin, lalagyan pa ngayon namin ito ng additional na insulations para kahit na dumidikit-dikit siya ngayon dito sa bakal, Alex? Para hindi siya babalik ulit yung problema. So biro nyo, sabi ko nga kahapon dun sa vlog ko, nagbabibrate yung engine mo gaganyan-ganyan siya Tapos yung mga wires nito, kapag mainit na yung engine, itong mga plastic na to, lumalambot to sa sobrang init. Ngayon, pag siya'y gumagas-gas-gas dito sa engine na mainit, at talagang kayang-kaya niyang sirain yan. Ito, walang kinalaman ng dagis dito. Walang kinalaman ng daga dito. Talagang ngayon, Alex, nandito na, may nakita na tayong problema dito, may nakita kang problema dyan. Tignan mo lang yung mga wire, yung mga harness na nakalapat talaga sa engine. Ngayon, sigurado tapos na tayo doon sa problema noong unang fault code niya na P0653 dahil nakita na natin yung issue dito. Malamang ayos na tayo doon. Isa na lang ang poproblemahin natin kasi ito lumalabas din yung problema niya sa EGR. Itong wire na nagkaroon ng damage, yung na-strip, nagkaroon ng tawag dito, nasira yung insulation niya, papunta din dito sa mismong TPS. Ayan. Doon sa error po na sinabi ko po sa inyo, pwedeng may problema sa TPS,
pwedeng may problema sa map sensor at pwedeng may problema din doon sa kanyang air condition, doon sa AC. Dito nga sa AC niya meron din ako nakitang hindi magandang mga wirings. Ito, dinugtong na lang din to. Kaya ayan, ite-trace din po natin. So ngayon, malinaw na kung nagkaroon man ng issue, yung TPS nito ay dahil nga po dito sa nabalatan na insulation ng wire. At maging dito rin ay affected din po siya. Ito, talop din to. Kasama itong orange na to, natalupan din. Pero since dito, nakita na natin na talagang yung wiring na to ang merong nagkakaroon ng short circuit or grounded, or yung tinatawag nga na grounded to battery, yung sinasabi kahapon doon sa vlog ko, ay dahil nga po, nagdidikit-dikit naman siya dito, yung mga wire. Malamang merong positive dito na portion. Nasaan ba yun, Alex? Yung kanina? Marami yun Meron pa. Yung nabalatan na yan. Nasaan? Ayun. Ayan, magkakatabi yan pati yan. So, kung magdidikit yung dalawa na yan, putol na pala ito isa Ayan, putol na, Ikaw na ba pumutol nito, Hindi, sir. Ayan, putol na talaga itong isa, ayan, Putol na yan, sir. Putol na. So, yan yung high, circuit high, at kung dumikit naman siya dito, at kung positive tong isa dito, 12 volts yan, magre-rekta ngayon yung 12 volts natin kung saan man papunta yung wire po na yan. So, may nakita na tayong putol, automatic na yan. Pagka naayos mo yan, ay balutan mo na lahat, pag na-check mo. Ngayon, ito mga kapatid. Alex, hindi pwedeng mag-aano ka lang, yung magdudugtong ka lang ng wire. Ano yung bilin ko, Alex? Hihinangin, sir. Hihinangin yan, Hihinangin mo yan at lalagyan mo nung shrinkable insulation natin. Yung pag ininita mo, nagsishrink siyang ganun. Meron tayo niyan. Okay, dapat nakahinang at ipakita mo sa akin yung hinang mo. Baka naman sa hinang pa lang, babagsak ka na. Baka cold shoulder. Kailangan ipakita mo sa akin bago mo balutan, Uy, mainit na, mga kapatid. Try ko lang. Titignan ko kung marunong pa po akong maghinang. Unahin natin itong dalawang to. Itong dalawang to, saan papunta to, Alex? Sa EGR, sir. Sa EGR pala to papunta. Kaya pala umiilaw din yung EGR. So, ibig sabihin, wala palang sira ang EGR nito pag nagkataon. No? So, pag nakumpleto mo na yung mga wiring na yan, balutan mo na yan, tapos iro-road test natin yan. Kasi ito, pag nasasaldak yung matinding bagsak niya umiilaw yung EGR, umiilaw yung check engine. So, ayan. Ako na maghihinang ng dalawa, doon kita gegradean Doon kita gegradean. Okay, try natin ulit ito. Maghinang. Uy, okay. Yung isa, tingnan ko nga. Kung marunong ka maghinang. Okay, mga kapatid, ayun po. Yung EGR problem, mukhang solved na rin dahil yung dalawang wire na hininang ko, yun pala ay papunta mismo doon sa EGR motor. Na-solve natin yung problema nito nang wala pa tayong binibili. Kasi kahit po yung socket dito na gusto kong ipabili sa kanila ay niremedyohan ko muna para po makapag-testing tayo. Yung iba pang mga sockets dito, riremedyohin ko muna rin yan para po maka-advance po tayo ng trabaho. So ito yung naputol kahapon, ayan. Dinikitan ko at nilagyan ko ng polyurethane. Polyurethane po yung itim na yan. Rubber po siya. At hindi rin siya papasukin ng tubig. At kapag ito ay isinaksak mo, hindi na siya yung gagalaw-galaw. Yung isa doon, lagyan mo rin ng polyurethane, Yung isa doon. Tapos tingnan ko nga yung hinang mo. Ito yung hinang ni Alex. Alex, tingnan mo naman yung hinang ko. Ayan, yung hinang ni Autorans. Sa hinang ni Alex, Anyway, sige, pasado na yan. Tapos ito yung shrinkable natin, insulation. Okay? Ito lalagyan mo rin ng gano'n, pero dapat ito ay paiinitan mo ng heat gun or kung wala kang heat gun, anong gagamitin? Lighter. Okay. Ayun mga kapatid, yung tinanggihan ng 3 shops, hindi pala ganun kahirap gawin. Kaya doon sa mga nakapanood po ng vlog ko, dito, napakadali lang. I-try nyo po kapag meron kayong mga issues na kapag bumabiyahe kayo, biglang nagche-check engine, natatagtag lang, nagche-check engine, malamang nasa electrical wiring harness lang po yun ng inyong sasakyan. Kaya po, huwag kayong matatakot na magkalas mga ganito. Nangyayari po yan, natural na nangyayari yan dahil nga napakainit dito sa engine bay
At itong mga plastic na to, kayang-kayang sirain po talaga yan ng init at yung vibration doon sa engine na iyan po ikakaskas-kaskas ng ganon. Hindi sa lahat ng pagkakataon, computer kagad ang sasabihin na may problema o kaya yung mga sensor kagad ang sasabihin may problema. Magche-check muna tayo nung mga wiring harness na yan para naman makatipid din po kayo at hindi po kayo mapagastos ng malaki. Magandang hapon po sa inyong lahat. Balik tayo sa Grandia serie natin. May problemang malaki itong Grandia serie, yung module nito para doon sa kanyang airbag. Naku po, kinalawang talaga yung loob. Ipapakita ko po sa inyo yan. Pero bago po iyon, ipakita ko muna sa inyo para na rin doon sa may-ari nito na hindi naman palagi nakakapunta dito sa shop. Ang inyong mga brake pads po ay due for replacement na rin po talaga. Ayan siya. Pero dahil sa ito ay nabababad na sa tubig din talaga, kadalasan ng mga ganitong brake pads ay bumibitaw na siya sa pagkakaband. No, yung banding niya dito sa bakal. At ito nga pong pinakagitna rin niya, ayan hindi na po maganda yung kain nitong friction materials. At saka ito po, hindi po pantay talaga ang kanyang kain. Ngayon, kapag hindi pantay ang pagkakapudpud ng mga brake pads, hindi pantay to, tignan nyo, no? Meron pong problema yan doon sa kanyang caliper, doon sa kanyang slider, no? Ito yung slider. Pakita mo yung slider. Yan. Ito pong mga slider na to, kapag ka ito ay nag-i-stack up, dahil nga siguro kung nababaha siya, hindi nag-work ng maayos yung movement ng caliper. Kaya pag hindi nag-work ng maayos yung movement ng caliper, ang palaging nakasayad dito sa rotor disc nyo ay yung isang side na palaging mabilis mapudpud. Tulad nito, itong side na to, mabilis mapudpud siya. So ito yung palaging nakasayad. Hindi siya humihiwalay. Halimbawa ganyan. So hindi siya humihiwalay. Kaya ngayon mas mabilis mapudpod yung isang part nung yung isang pair nung inyong brake pads. Dahil nga po doon, yung slider niya nag-i-stack up. O ibalik mo 'to slider. Kaya papalitan natin yung brake pads nyo po doon sa may-ari po nito. Ito na po yung mga bagong brake pads na binili natin. Kung ikukumpara nyo po dito sa luma, tignan nyo po yung kapal nung bago at sa kapal nung luma, talagang kailangan na po kayong magpalit. Tsaka isa pang nagiging problema, kapag manipis na po yung brake pads nyo, abot mo nga dito yung caliper. Okay, aabot naman ng konti sa akin. Ito, tignan nyo mga kapatid. Itong kanyang piston, yan, halos lumuwa na siya. Itong pinakaloob nito, pinapasok ng tubig yan, kinakalawang yan. Pag bagong brake pads, ibabalik po natin yan eh. Ayan. Ibabalik natin pag bago ang brake pads. Okay, ganito, yan. Ngayon, pag ibinalik nyo yan, kinalawang na yung loob nito. Pag atras ngayon, nung piston na to, tatamaan niya ngayon yung pinaka-o-ring doon, yung pinaka-seal na, na rubber, sisirain niya ngayon yon. Kaya kung minsan, lumulusot yung preno nyo dahil tinamaan ng kalawang yung pinaka-o-ring doon sa loob dahil nga po, hindi nyo naaabatan na manipis na pala ang inyong brake pads. So, palit na po tayo ng brake pads dito. Ngayon, yung brake shoe, dapat palitan mo na rin to. Kasi Christian, nababad kasi to eh. No? Halika kayo rito. Ito kahit medyo makapal pa to, nababad na kasi to sa tubig. Ang problema, kapag palaging nabababad sa tubig, itong brake shoe, pati yung brake pads, yung banding niyan, yung dikit niyan, yan, may pandikit pa dito yan. Yan, tama yun? Ayan yung pandikit niya, no? Marupok na nga yung dikit, Diba? May posibilidad yan na kapag ka ito ulit nag-init, bumibitaw na yan sa dikit. Since ito, lubog sa bahayan, hindi lang siguro isang beses, dahil nga nung kinalas natin to, hirap na hirap tayo, mas the best, napalitan na natin to ng brake shoe. Doon po sa may-ari nito para wala na rin kayong iintindihin. Kasi pag yan ay bumitaw, mawawalan kayo ng preno, katulad doon sa nangyari sa kabila. Ito po, naka-repace na po tayo. Makintab na. Yung kabila, tingnan natin. Tara, punta tayo rito. Ito naman po yung kabilang side, na-repace na rin po ito. Wala na yung mga kalawang. Saktong-sakto na. Kaya ito, pag tinanggal at ikinabit mo ulit, hindi na siya mahirap katulad nung nakaraan, nung pagtanggal namin. Pero ito, Christian, iba na rin ang texture nito eh. Sir, may tama rin pala yung... May tama na to. Ayan, So, palit na rin po ito. Ngayon, yung mga wirings doon sa ABS nyo,
Ayan po, oh. Pinagkakain din po ito ng daga, no? Kaya kung sakaling magkaroon kayo ng issue sa ABS, biglang umilaw ang ABS nito, ayun na po. Yung mga wiring nyo po kasi pinagkakain din ng daga. So siguradong yung inyong paradahan dyan sa lugar nyo, hindi lamang tubig ang kalaban nyo eh. Pati yung mga daga, kalaban nyo po ngayon. Tignan ngayon natin yung nangyari po doon sa inyong airbag module. Kasi nung nakaraan na in-start natin doon sa labas yan, nakailaw po yung airbag. Tara, ipakita ko po sa inyo. Mga kapatid, ito po yung module po ng airbag ng Grandia. Ayan, Toyota. Nakita nyo po, nakalagay airbag. Ayan o, kitang-kita po Ito pong placement nitong airbag module na ito ay nandoon mismo sa pinakagitna ng driver saka nung passenger doon sa baba. No? Doon sa ibaba, doon sa may aircon. Kaya talagang nung ito'y binaha ng lampas sa bewang, no, itong Grandia na to, talagang inabot po ito. Ngayon, tignan nyo ito. Binuksan ko na mga kapatid. Tignan nyo po kung ano ang nangyari dito po sa module po na ito. Ayan. Tignan nyo po, ayan mga kapatid. Oh. Kita pa, Glenn? Ayan po, puro kalawang na siya. Tapos yung paa nitong IC na to. Ayan, hindi ko alam kung kapag nilinis ko ay may matitira pang paa dyan. No? Sa ilalim, hindi siya masyadong affected, pero dito, talagang pinasok po siya ng kalawang. So, ang worry natin dito, kapag hindi na nagkaroon magandang resulta sa paglilinis natin, mapipilitan na pong bumili ng airbag module yung may-ari po nitong Grandia. Try muna natin, ha. Ayan, binabras ko muna. Sige nga, Christian, ilawan mo. Ayan. Saka ito, huhugasan naman natin to eh. Sana mag-work yung paglilinis natin at hindi masira ng tuluyan itong module. Acidic po kasi yung tubig baha na nagbabad dito sa ano na to, sa circuit na to. Kaya ganyan, kinalawang kagad itong mga semiconductors, itong integrated circuit po na ito. Buksan ko na rin itong computer box ng Fortuner. Tignan natin kung talagang matindi rin yung pasok ng tubig dito. Ayan. At pagkatapos, yung ibang mga modules pa doon sa Fortuner, ipapakalas na natin. Sa ganitong klaseng mga trabaho, dapat maingat din po talaga tayo. Yun. Bumukas kagad. Mabait. Ayan. Nakita na po kagad yung mga dumi, oh. Oh. Okay. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ayan na. Nakadikit pala dito, eh. Kaya pala hindi natin matanggal, eh. Oh, nako. Ano ba yan? Grabe. Grabe rin ang nangyari dito sa computer box. Itong Fortuner. Naku, gagana pa kaya ito? Ha? Tignan nyo mga kapatid, oh. Doon sa may-ari ng Fortuner. Parang napakalaking problema talaga nangyari dito, oh. Tignan nyo, oh. Ito na yung computer box nyo, oh. Ayan, oh. Tatry po natin linisin to, ha. Ayan, oh. Tignan nyo, oh. Grabe po talaga yung inabot ng computer box ng inyong Fortuner. Sana masurvive pa niya itong problema na to. Pati dito sa ilalim. Nalinis mo? Tubig lang? Sabon? Okay, ito na yung nilinis ni Christian. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Lagi po sana kayong manonood at sa susunod na vlog ko po, doon na lamang po ulit ako babati ng lahat ng mga gustong magpa-shoutout mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat.